At salamat po sa inyong lahat. So, lagay po natin ang ating pag-uusapan, yan, the power of sowing. Medyo tungkol po sa mga ginagawa nating pagbibigay ang ating pong pag-uusapan dito. Kaya medyo sasabihin natin, no, alam ko na yan. Pero siyempre, meron tayong nadadagdag na kalaman. Kasi naman ito naman ay devotional journey, no? Alma de Leon. So ito po yung makikita natin sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Plant your seed in the morning and don't let your hands rest until evening. You don't know whether this field or that field will be profitable or whether both of them will turn out equally well. Yan. Magtanim tayo, sabi niya ngayon, ang ating mga itinatanim sa umaga. At sabi niya, huwag kang tumigil hanggang maghapon. Hindi mo alam kung saan pwedeng biglang umusbong dyan. Maaring itong kabila, ito yung kabila. Pero pwede din dumating na pareho silang may umusbong na bunga o maging punot, magkaroon ng bunga. Equally well, sabi niya ganyan. Grabe, no? Ganun pala ang pagtatanim, talaga palang umuusbong. Ayan. Si Alma de Leon, sabi niya, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Araw na napakaganda at masikat na araw sa lahat. Yan, o nga, no, ang alam ko ay parang meron diyang bagyo, di ba? Si Rochelle Lendero at si Pastora Jen Barista, God bless you po sa inyong lahat, no? Rebecca Manalo, God bless. Ituloy po natin, bago ituloy, tayo po manalangin. God, we thank you so much for your words. Be with us as we continue to know you more in a deeper and personal way. Let your name be exalted. In Jesus' name, Amen. Yan. Tuloy na po natin ang ating pagkakaroon ng journey na ito ng devotion. Ecclesiastes 11, chapter 11 po tayo. Hindi po tayo masyadong alis dyan. Verse 1 hanggang 5. Live boldly, throw your bread on the surface of the water because you will find it again after many days. Ayan. Yung pong tinapay, tinapon mo sa tubig, kahit ilang araw daw, nandun pa rin yun. Kahit ilang araw, nandun pa rin yun. Ang pinatutungkulan po talaga dito ay yung pong ating pananalapi o kaya yung ating itinatanim sa Diyos. Yung surface, yung water, ayan, mamaya ipapaliwanag ko yon. Pag tinignan po natin, ito po yun, yung bread, yung po yung supply or provision na meron ka. It can be your strength, ano, kasi iba nagtatanim lang kanilang lakas para sa gawain. Pwede rin naman yun. Siyempre, ang babalik din sa iyo ay lakas din, ano? Batiin ko lang po itong tatlong ito. Si Sario, Pastor Leo, at Jennifer Maglaway, Pastora Jennifer. So, yung bread is supply or provision. Yung water po yung spring. Yung po yung cleansing or the ministry of the word. Yung water po doon na binabanggit sa chapter 11, verse 1, ay yung ministry of the word. Yung po yung ministeryo ng gawain. So, maliwanag po yan, ano? Ayan, Melvin Makaraig, salamat sa kalakasang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Juvie de la Peña, ayan, pagbati lang po, paminsan-minsan, ano. Tapos, yung days, yung po yung daily, full life, as long as you live. Balikan ko po yung verse, tingnan po natin ang sabi ron. Live boldly, throw your bread, yung po yung provision, yung po yung meron tayo, to the surface of the water, yung po yung gawain ng Panginoon, because you will find it again after many days. Habang nabubuhay ka, sabihin, sigurado na ang mahabang buhay sa bawat isa. Sabi ng Ecclesiastes chapter 11 verse 2, divide what you have. I-divide mo ang meron ka. So pagdating pala ng finances mo, dinidivide mo pala talaga yan. Ano? Ayan. At sa magitan nun ay sabi nga rito, into 7 parts. Pwede rin naman sabi niya, or even into 8, because you don't know that what disasters may happen on earth. Talagang merong mangyayari hindi maganda sa lupa, no? Yung yung nangyayari sa ating gobyerno, yung mga kurakot na yan. Tulad niya, nangungurakot sila, pero ang mga anak ng Diyos hindi nangungurakot. Pinagpapala. Ayan. Hallelujah! Praise God. Sige. Patuloy na pagbati kila Juvie de la Peña, si Crisa Celis, Fredlyn de los Santos. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw na ito. Bagamat Sabado ngayon. Ano? Okay. Ano ba ang mga ginagawa natin dito?
meron tayo, sabi ko rito ay 8 ways of sowing. Yung first po yung tithes natin. So maikling pagkakataon lang share ko to. Ba, si Pastor James, tithes mukhang gusto mangolekta, no? Well, hindi po ako mangongolekta. Ang Diyos po talaga ang nangongolekta, no? Sabi ng Matthew 23 verse 23, "What sorrow awaits you teachers of religious law." Si Jesus po nagsasalita dito, ha? "And you Pharisees," sabi niya ganyan. Nakakalungkot ang darating na pangyayari sa buhay niyo, mga religious law at saka mga Pharisees, mga hipokrito, sabi, hypocrite, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens. Sobra kang mag-tithes, pati yung pinakamaliit sentimo na, tinagta-tithes mo pa. Wow, magaling, no? At ang sabi rito, but you ignore the more important aspects of the law. Justice, aspect ng law, justice, mercy, and faith. You should tithe. Ayan po si Jesus nagsabi niya, no? Mag-tithes kayo. Yes, tama. Si Jesus na po nagbanggit niyan, mag-tithes kayo. Tama, sabi niya, yes. But do not neglect the more important thing. Huwag niyo rin kalimutan yung tatlo. Justice, mercy, and faith. Yeah. So si Jesus na from his mouth, sinabi niya, you should tithe. Mag-tithe kayo. Sige, mag-tithes kayo. Ang liwanag di ba? Siya mismo nagsabi. Tingnan po natin yung unang istorya ng tithing. Ito po. Hebrews 7:4. Dito nagsimula yan Dito Yan Yan po yan "Consider then how great this Melchizedek was, even Abraham, great patriarch," sabi niya, "of Israel, recognizes by giving him a tenth of what he had taken in the battle." Nag-tithes po si Abraham kay Melchizedek. Hindi po siya inutusan, pero ito po'y bukal sa kalooban. Yung pagtatites po talaga, dumadating ito at lumalabas po sa katauhan natin to. Gusto natin magpasalamat sa Diyos. Binibigay po natin talaga yung ikapo. At napakalaga. Dahil si Jesus Christ mismo nagsabi, you should tithe. Yan ang liwanag. Nung unang panahon, hindi po ito batas, pero pinagpala. Pag tinan po natin story ni Abraham, pinagpala po siya ng gusto. Si Isaac, si Jacob, ganun po ang kanilang ginawa. Ginahin nila ang kanilang tatay at sila po'y pinagpala ng gusto. Iba po ang blessing ng tithes. Alam natin yan. Malakay 3:10 hanggang 11, di ba? Ang liwaliwanag doon. Sabi niya, pagka binigay mo yung tithes, bumubukas ang pintuan at mga bintana ng langit, yung floodgates lumalabas. Yung pong baha ng pagpapala, lumalabas. Grabe. Grabe na to. So, siyempre, bumati ulit tayo na medyo natatabunan yung iba, no? Andyan po sila June Malo Gonzales. Yan, si Pastor June, God bless you. Si Claire Vinjola, Marian Magalong, Rev Jojo Sevilla. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Ayan, tinan po natin, tuloy natin, Ang pangalawa po yung giving. Kala ko ba yung tithes giving na yun? Hindi po. Iba po yung giving. Ang tithes po ay ginawa ng batas sa panahon ni Moses kasi gusto ng Diyos na lahat ng may salita ay mayayaman o pinagpala. Bumubukas ang pintuan ng langit. Ang mga bintana ng langit at ang floodgates of heaven, talagang blessings will flow through tithings na ginawa. Tas through giving, yun naman po yung sukat na darating. Para binuksan mo yung pinto, dadaloy ngayon siya, ilan yung may iwan sa'yo? Ito po yun, yung giving. Yung giving po ang sukatan. Sabi rito, 2 Corinthians 9:7-8. Bakit po ba? Bakit kailangan may giving? Kasi yung tithes, binalik mo lang sa Diyos o ibinayad mo sa Diyos. Pay your tithes to God. Binayad mo sa Diyos yung kanyang parte. Iyo yung 90, kanya po yung 10. Pagdating po ng giving, ito naman po yung above sa tithes mo, nagbibigay ka naman kay Lord. 2 Corinthians 9:7-8. You must each decide in your heart, pag nagbigay ka, how much you give. And don't give reluctantly or in response to pressure. Napipressure ka, kaya gusto mo magbigay. Wag ganon. Wag kang ganon. Magbigay ka talaga ng talagang bukal sa kalooban mo pagdating sa pagbibigay. For God loves a person who gives cheerfully. Yung po nagbibigay, Hindi po ito tithings,
Yung tithings, balik kay Lord, wala ka pang naibigay. Yung giving, ito po yung pagbibigay talaga. Pero pag nagbigay ka, kailangan masaya. Yan, katulad yan, nakangiti. Dahil mahal ng Diyos ang taong nagbibigay ng masaya. Verse 8, and God will generously provide all your need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Pagka ang tao pala, tapat sa tithes at tapat sa giving, lagi may leftover. Nagugulat ka, no? Ang liit lang ng sweldo mo, pero ang laki ng naiipon mo. Bakit? Kasi yan ang pangako ng Diyos eh. Yan yung sinasabi niyang pangako niya eh, di ba? Shenet, God bless you ha. Pagbati po kay Shenet. Ayan, at Ruth Raho, God bless you. Praise God. Si Ruth pala ito. Kumusta ka na, Ruth? God bless you more, Ruth ha. Sacrificial giving. Okay, meron naman naging bibiling ganito. Bibili po tayo ng ganito. Bibili, sabi ng pastor, o kaya papagawa po tayo ng church. So, magsasacrificial ka naman. Luke 6:38, give and it shall be given to you. Pag nagbigay ka, ibabalik siya ng Lord. No? Good measure, pressed down, siksik, liglig, at umaapaw. No? At shall men, sabi rito, will give to your bosom, into your bosom. Ganun niya ibabalik. Grabe. Papunta sa iyo. For with the same measure that you made, pareho po ng sukat na ginawa mo, it shall be measured to you again. Ayan. Gano'n na ba karami sacrificial giving ang ginawa mo? Alam mo, susukatin ng Diyos yon at ibabalik niya. Siksik, diglig, at umaapaw. Ituloy po natin. Isa pang giving ay giving to the poor. Hindi po masama ang magbigay sa mahihirap. Kasi iba sinasabi nila, baka pagka nagbigay ka sa mahirap, maging mahirap ka rin. Maganda, bigyan mo yung mayaman. Well, hindi po nagkulang ang Word of God tungkol sa mahihirap. 2 Corinthians 9:9, as the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Generously to the poor. Talaga nagbigay sila ng todo-todo. Bakit? Pangako ng Diyos yan eh. Pag nagbigay ka sa mahirap, may utang siya sa iyo, di ba? Their good deeds will be remembered forever. Yan palang pagbibigay mo sa mahirap. Maaalala lagi ng Diyos yan. Kasi nga, alam niya, nagkautang siya sa iyo eh. O di ba, liwanag? Ay, nako. Tuloy lang po natin, pero bago yon, ako po babati lang ha. At natatabunan na iba, si Krisa Celis, Fredlyn de los Santos, Pastor Bobby Parel Abat, thank you Remy Manalo sa pag-share, si Ann Marasigan, Evangeline Makaraan. Yan. Salamat sa inyong mga pag-amen at sa inyong maliliit na comment patungkol dito. More blessings sa inyo. Kung titingnan natin, ito pala yun. Pagka pala nagbibigay sa mahihirap, naaalala ng Diyos yan kasi alam niya may utang siya. Siya po yung nagkakautang na hindi nakakalimot. Lagi niya naalala. Hallelujah! Thank you, God Almighty. Ayan. Pagbati rin kay Rowena Lazaro, kay Edwin Kaligner from Japan, at Evangeline Makaraan. Ayan, baka meron ako hindi na babanggit na pangalan, pero gusto natin silang batiin lahat. Now, sowing to your life partner or to your partner in life. Yung iyong asawa, lalaki man, kay lalaki sa babae asawa mo, siyempre, o kaya babae ka naman, lalaki asawa mo, siyempre, nagsusuka rin sa kanya. Akala mo lang nagbibigay ka, pero pagtatanim din po sa kanya yon. Ang asawa ko po ay napakasarap taniman. Ang bilis bumalik ng blessing. Pag tinataniman ko pong asawa ko, no, grabe. Sarap po magtanim sa mga asawa eh. Sa totoo lang ha. Hallelujah. Rochelle Lendero, God bless you. Maricel Leonardo, ayan. Si Terry Casanas, ayan, ayan ha. Yung mga partner ninyo, taniman nyo sila para lalo kayong pagpalain. Sowing to your parents, yung mga magulang natin and loved ones. Hindi po tayo nagkakaroon ng utang na loob. Pero for sure, pag tinaniman nyo po sila, i-bless po kayo ng Lord. Ang aking pong daddy at mommy, nung tinataniman namin kasi kinuha na sila ng Lord tinataniman namin sila, grabe yung balik ng Diyos sa amin. Grabe. Sobrang tindi kung kami balikan ng Panginoon. Nakakatuwa ang Diyos. Hindi siya nauubos ang pagpapala pagka ginawa po yan sa mga mahal mo sa buhay, sa kapatid mo, sa mga
mga magulang mo, yan. Ako, grabe ang blessing sa totoo lang. Yung first fruit ay isa ring paraan ng pagbibigay. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth. Yan, mayaman na siya dito eh. Kasi ang dami yan ang tinataniman eh. No? Pero gayon pa man ay pagbati po kay Louie Asia at siyempre kay Pastora Ami de Castro. Ayan. God bless you more, Pastora Ami. Honor the Lord with your wealth. Alam niya na ngayon, mayaman ka na kasi nagawa mo na yung mga naunang pagbibigay. At sabi niya doon, pag mayaman lalo ka na, yung first fruit mo, huwag mong kakalimutan of your crops. Ang dami mo ng negosyo, ang dami mo ng nagagawa, no? Mag first fruit ka naman. Trabaho, kung saan man yan. Then your barns, sabi niya rito, yung lalagyan mo, yung pagka pinalitan natin spelling yan, yung barns na yan magiging B-A-N-K, bank, will be filled with overflowing. Umaapaw ang iyong sisidlan. Hallelujah! Gusto ko yan. And your vats with brim over with the new wine. Pati yung sauran mo, yung lagayan mo, yung tapayan mo, grabe. Punong-puno. Lalo, ito na yung sobra-sobra na, grabe na, dahil nagpe-first fruit ka pa. Kami po yung nagpe-first fruit mag-asawa, ginagawa po namin yan. At binanggit din dito kung kanino nga gagawin yun, Ezekiel 44:30, the best of all first fruits of any kind, and every sacrifice of the kind from all your sacrifice shall be the priests. Sino ba yung priest dito? Yan ba yung lahat ng mga pastor sa loob ng iglesia namin? Kunyari, meron kaming chapter na ng pastor. Ayan po yung pinaka-head po yan. Shall be the priest, sabi niya. Doon sa pinaka-priest, sabi niya. Also, you shall give the priest, yan, the first fruit, the first of your ground meal, and to cause a blessing to rest on your house. Gusto mo pagpalain ng gusto ang tahanan mo, ayan, hawa-hawa na, pamilya mo lalong pinagpapala. Ang paraan talaga is to bless the pastor. Dito po yan, ano, yan, dyan po yan, sa first fruit. Praise God. At pagkatapos po, natin, ayan, serving God, isa rin pong pagtatanim yan. Mag-serve ka kay Lord. Ayan. Kunyari, ang ginagawa mo ay mag-ushering. Serving God po yan, tanim din yan. Sa music, kumakanta ka, tumutugtog ka, nagbaback up ka, ano pa, nagpipreach ka, nagsiserve ka kay Lord sa pag-aayos ng pagkain sa mga tao. Yan, yung smile mo, service na yan kay Lord. Sabi ng Ecclesiastes chapter 11, verse 3 to 5, if the clouds are full of rain, ayan na, sa dami ng ginawa mo para kay Lord, at napuno ang ulap, they will let it pour down on the earth. Grabe ang buhos nito. Kaya yung mga kurakot, kaya nagkukurakot, kasi ang alam lang nila, isang paraan lang paggagalingan ng blessing, pangungurakot. Hindi po. Ang blessing po ay maraming paraan na ginagawa ng Diyos sa ng tao. They will let it pour down on the earth. Sabi nga noon, lahat yun, bubuhos yan. O serve lang ng serve kay Lord. Bigay lang ng bigay. So, bago po tayo tumuloy, marami nang dumarating pa ulit. Ayan, si Pastora Edita Rodillas at si Mila Averilia. God bless you. Salamat sa iyong panonood. If a tree falls north or south, the tree will remain where it fell. Yung pong punong bumagsak dito, mabunga siya bumagsak sa harapan mo. In other words, ito po'y darating sa iyo at pag bumuos punong-puno ng bunga. Yan po yan. Pag bumagsak sa south, sabi niya, bumagsak sa north. Yan po yung kalagayan ng tao na sa north or south, no? In other words, grabe pag bumagsak yung puno, tapos puno ng bunga. Nakukuha ka na ng at mananatilihin doon. Alam niyo ba yung pagpapalang na naka-standby sa bahay niyo? Ang ganda niyan eh. Pagpapalang naka-standby sa buhay mo. Yan, pwede yan eh. Pwede po mag-standby sa buhay mo. Ayan, tuloy po natin. Pero bago po yun, pagbati ulit. Kay Rosemary Vico, ayan, kay Pastor Jo Nicolas Lontok, kay Pastora Glenda Lao Gubatan, at kay Meds Cabio, linis-linis lang dyan, ha? Sino pa ba? Yan. Si Mabel Noriega. Ang ganda eh. Hindi alam ng mga ibang tao ito eh.
na merong punong bumabagsak pero punong-puno ng bunga at pagbagsak sa harapan mo o kaya sa buhay mo, grabe, wala nang alisan yan ha. Sabi ko nga, hindi kailangan mo rakot. Pag binless ka ng Lord, mas sigit pa doon. Whoever watches the wind will never plant. Ito yung mga taong ayaw mag-serve eh. Tinilala, hindi pa ako mag-serve ngayon, tsaka na muna. Ay, marami pa akong problema sa buhay, marami pa akong pag-iipunan, hindi muna ako mag-serve kay Lord. Naku, wag ganyan. Whoever looks at the cloud will never harvest. Ay, hindi na muna ako magakot. Banda-banda dyan na lang. Naku kapatid, mag-serve ka kay Lord ngayon na. Just as you don't know how the breath of life enters the limbs of a child within its mother's womb. Bakit yung bata sa loob ng tiyan ng ina? Kasi nga, parang ganun yung pagbibigay eh. Pinagbubuntis mo yung blessing. Pag nandoon nagtataka ka, bakit napipreserve? Anong nangyari? Nasa loob ng yung tiyan, ng tiyan ng babae, at yung bata inihahanda sa paglabas. Ganon din po ang blessing. Pag napuno yan sa tiyan, lalabas yan. Grabing pagpapala. Naghintay ng 9 na buwan, lumabas ang bata, punong-puno ng pagpapala. Sabi niya ganun, you also don't understand how God who made everything works. Hindi mo alam kung paano ka pagpapalain ng Diyos. Bakit ba pagka sinabi natin pagbibigay para tayo ino-hold up sa church? Hindi po tayo ino-hold up. Binibigyan tayo ng pagkakataon para mapagpala. Alam niyo ba, kahit na hindi tayo magbigay, tutuloy ang iglesia. Magpapatuloy yan, hindi maaaring hindi. At magagawa ang lahat. Kaya tayo nagbibigay para po talaga pagpalain tayo ng Diyos lalo. No? Bibigay ko po yung matinding dahilan. Pero ganun pa man, sabi ni Pastora Edith Rodillas, Amen, mararanasan nating lahat. Yan, praise God. Yan. Hallelujah. At pagbati mula kay Romel Aguilon. Yan. God bless you, Romel. Praise God. At si Reb ba yan? Romel? Baka magkamali ako ha. Ayan, ang dami nag-amen na. Oh. Grabe, salamat sa Lord ha. Salamat sa inyong pag-amen. Ituloy po natin. At ang sabi dito, what makes our sowing powerful? Paano ba nagiging powerful ang pagtatanim? May magandang sample John 3:16. Isa lang ang itinanim ng Ama, pero the best. Isa lang ang itinanim niya, pero yun na, hindi niya na magagaya, hindi niya na magagawa ulit. Isa lang yun, kaisa-isa niyang anak. Itinanim niya. Pero lahat tayong nagiging bunga. Nung dating oras na sa langit tayo, sabi ng Ama, hindi ako nagkamali sa pagtatanim ko ng the best. Bumabalik ng grabe. Ang Diyos po natin, siya ang ating ginagaya eh. Ang Diyos po natin giver. Kaya dapat giver din tayo. Sabi, for this how much God loved the world. He gave His own one and only Son, unique Son, as a gift. So now everyone who will believes in Him will never perish, but experience everlasting life. Napansin nyo ba yun? Grabe yung kapalit, buhay na walang hanggan. Sa maraming tao, binigay ng Diyos, hindi siya madamot, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. At alam niya, ibabalik din ito sa tamang panahon. At tayo po yun. Tayo po yung binalik. Kinikilabutan ako doon sarap sabihin doon Sabi ni Pastora Edita, kaya nag-amen po sila Rowena, Lazaro Bautista, si Meds, nag-amen din si Edith, Pastora Edith, tanim lang ng tanim para mas maraming anihin. Tama. At si Pastora Ami de Castro, amen, tanim lang ng tanim. At kapag namunga, grabe ang anihin natin. Wow, grabe, no? Ang gaganda ng mga sinasabi natin, talagang feel na feel nating lahat. Now, may napansin ba kayo dito? May napansin ba kayo? Sabi niya rito, this is how much God loved the world. Yung pagtatanim niya ng kanyang anak, pag-ibig pagmamahal no? Lahat po nung binanggit kong klase ng pagtatanim, ang tithes, ang giving or offering, tapos yung sacrificial, ayan, lahat yan, yung first fruit, yung pagbibigay sa mahihirap, pagbigay sa mga magulang at mahal sa buhay, at yung pong sacrificial giving, lahat pala yan. Tapos yung pong pagsiserve kay Lord, lahat pala ng ginagawa natin yan. Ang pinakamatinding dapat gawin din natin, gawin ito ng punong-puno ng pagmamahal. Sabi rito, for this is
how much God loved the world para maibigay mo yung the best mo. Binigay niya yung the best niya at ang kanyang kaisa-isang anak. Ganon din ang mangyayari kapag puno ka ng pagmamahal. So, batiin po natin muli ang mga iba pa nating kasama. May dumating pa rin tayo dito eh. Sister Letty Alvarez, ayan, happy birthday. Sabi ni Shenet Macaraig, I will not offer to God anything that cost me nothing. Hindi ako magbibigay ng walang halaga kay Lord. Bibigay ko may halaga. Si Angie Racelis, yan, matinding amen. Praise God. Salamat sa Lord, ha? At ito po ang gusto ko sabihin sa inyo kanina pa. You will sow because you love God. Magtatanim ka kasi mahal mo ang Diyos, eh. Ang sarap sabihin, ano? Magtatanim ako dahil mahal ko ang Diyos. Magbibigay ako dahil mahal ko ang Diyos. Magtatides ako dahil mahal ko ang Diyos. Ayan. Pagpapalain ko magulang ko kasi mahal ko ang Diyos. Pagpapalain ko mga mahal ko sa buhay dahil mahal ko ang Diyos. Pagpapalain ko yung partner ko, yung asawa ko kasi mahal ko ang Diyos. Ayan. Hindi yung pag bumubunot ka sa wallet mo, galit na galit ka. Huwag ganun. Binibigay mo lahat yan sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, sa mahihirap, at kahit kanino dahil mahal mo ang Diyos. O, di ba? Amen? Naku, pag mahal mo ang Diyos, kaya mo ibigay lahat sa totoo lang. Pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon. Salamat po sa Sabadong pinagpala tayong lahat. Ayan. At natutuwa naman ako, ang dami nag-amen dito, no? Hallelujah. Grabe, no? Ayan. The best yet to come para kay Ate Mel. Sabi niya, thank you Lord. Ako, napawaw si Chrissy Perez. Yeah, wow, grabe talaga si Lord. Ayan. Amen, amen, amen. Puro amen na po ito. Si Joe Peñano Sario, more blessing po sa inyo lahat. Amen. Blessings and be productive. Ayan, sabi ni Ate Mel. Nida Saavedra, thank you sa panonood. Tayo po manalangin. Salamat sa aking mga kapatid na sobrang mahal na mahal mo at sobra din nila ikaw mamahalin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Gagawin nila ngayon itong mga pagtatanim na ito. Iba't ibang klaseng paraan, magagawa kasi mahal na mahal ka nila. Salamat sa iyong matinding biyaya at awa. That the reality of the best is yet to come because all of us are really sowing. We know the power of sowing. Alam namin powerful ang mag-sow. I pray, Father God, as this word coming from you, goes to their hearing, goes to their heart and mind, I declare, Father God, that everyone will be blessed. Every part of their lives will be blessed for your glory alone. For I believe you, Father God. I believe you, Father God. I believe you for whatever things you want to give every one of us. Kaya mo kami pinagtatanim kasi may nihanda ka na noon pa na grabing pagpapala sa aming lahat. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, at magmaterialize po lahat ng amin pong mga pinaplano sa buhay at matindi pang gagawin para sa iyong gawain. Salamat po, Ama, at natutuwa ako, alam kong pinagpala mo na ang lahat. Binuhusan mo na ng pagpapala ang buhay nila at marami silang mararanasan panggaling sa iyo. All the glory, honor, worship, and praise belong to you, Father God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Ayan, Mildred Vasquez and Rev Lorna, ang aming pong anak, Lorna Umali Colomera. Ayan. God bless you. God bless everyone. Ako, salamat po ng marami sa inyong oras at panahon. Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na buhay. At salamat po sa inyong ginawang pakikinig, panonood. I-share lang po natin sa iba para marami pong mapagpala sa ating pong ginagawa. At kung hindi pa po kayo nakaka-follow, mag-follow lang po kayo at i-bless po kayong lahat ng ating Panginoon. Sobra po ang Diyos kung mag-isip kung paano tayo pagpapalain. Kaya ito po tinuro ng Diyos sa atin. God bless everyone. At minsan pa sabihin ko po sa inyo, mahal na mahal ko po kayo sa Panginoon. Amen and amen.